Bakit po yung maliit na pagsunod sa Diyos ay delikado? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Gerald Nabol, Elena Bingkay, and Johnny Basilio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa mga devotions natin araw-araw. Now, tutuloy po natin yung ating istorya patungkol po sa mga anak ni Ahab. So, pakita po muna natin tong infographic image. Ito po si Ahab at yung anak niya po ay si Ahaziah. Si Ahaziah po yung nahulog sa bintana, no? Tapos wala siyang anak. So, ang pumalit sa kanya ay yung kapatid niya na si Jehoram. So, sabi po rito sa Second Kings chapter 3, in the 18th year of Jehoshaphat, king of Judah, Jehoram the son of Ahab became king over Israel in Samaria. And he reigned 12 years. So, tingnan natin. Si Ahaziah, 2 years lang yung tinagal niya, no? Si Jehoram naman or Joram ay 12 years. So, sabi dito, he did what was evil in the sight of the Lord. Again, sa Northern Kingdom po, sa Kingdom of Israel, wala pong mabuting hari. Lahat sila masama. He did what was evil in the sight of the Lord, though not like his father and mother. Pero mas mabait siya, no, kumpara sa kanyang nanay at sa tatay niya. Presumably yung nanay niya dito ay si Jezebel, no, kung hindi siya anak ng tatay niya sa ibang babae. So I think this is Jezebel. For he put away the pillar of Baal that his father had made. Nevertheless, he clung to the sin of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. He did not depart from it. So, ito pong si Jehoram, ang pinakamasama na kasing hari si Ahab eh. So, ang sabi rito, yung mga tinayo ni Ahab na mga pillar of Baal, wala na siya doon, pinagtatanggal niya na yun. So, sabi rito, sapagkat kanyang inalis ang haligi ni Baal na ginawa ng kanyang ama. So, mas mabait siya, mas mabuti siya kaysa sa kanyang ama. Kaso nga lang, sinundan niya pa rin yung pinaka-pinuno ng lahat, no? Yung pinakaunang hari, si Jeroboam the son of Nebat, na pinaka-unang hari at the same time pinaka naging standard ng kasamaan, no? So, ito po yung ating katuruan ngayong araw. Number 1 po, partial obedience is still disobedience. Yung pagsunod na kakaunti sa Diyos, ito ay disobedience pa rin. Ito ay matatawag pa rin nating pagsuway. So itong si Jehoram, hindi niya nga sinundan yung kanyang tatay at yung kanyang nanay. Pero yung kasamaan niya, nasa level pa rin ni Jeroboam. So partial obedience is still disobedience. Makikita po natin yan sa kahit kay Haring Saul, no? Sabi ng Diyos kay Saul, Saul, ubusin mo yan, pati yung mga hayop, no? Pero si Saul, nakita niya, ang gaganda ng mga hayop, kinip niya, no? So sabi ni Saul, isa-sacrifice ko naman to para sa Diyos eh. Kahit yung Diyos ang nag-utos na ubusin pati yung mga hayop, patayin lahat ng mga hayop. Pero si Haring Saul, parang okay pa naman to mga to, sayang naman to, tsaka sa-sacrifice ko naman to sa Panginoon. So sabi sa kanya ni propeta Samuel, na yung pagsunod mo, partial, no? Parang kay Jehoram din. Yung pagsunod mo, partial, disobedience pa rin yan. At ang gusto ng Diyos, pag sumunod ka sa Kanya, buo. Kung ano talaga inuutos niya, gawin natin ng buo. Pangalawa po, evil must be uprooted. Yung kasamaan po, ina-uproot, no? Hanggang ugat. Yung kasalanan kasi natin, minsan, tinitrim lang natin, no? Parang yung mga masasamang damo sa paligid natin, no? Dito kasi sa amin, maraming mga damo dito, no? Basta kung merong kayong bakuran, tapos may damo dyan, pag ginupit-gupit mo yan, tutubo at tutubo yan.
no, 'pag tinitrim-trim lang natin. Pero 'pag 'yan binunot mo hanggang ano, hanggang ugat, wala na 'yan, patay na 'yang damo na 'yan, 'di na tutubo 'yan kasi binunot mo hanggang ugat, eh. Yung kasamaan po yung evil, lalo na sa pamilya natin kung meron tayong, nakasanayan ginagawa sa pamilya or personal nating mga kasalanan, ito po ay dapat ma-uproot. Ibig sabihin hanggang ugat tinatanggal natin. Hindi puwede yung visible lang. 'Pag sinabing visible, yung nakikita lang ang mabuti sa atin. Pero sa kaibuturan ng ating puso nandun pa yung nandun pa yung kasamaan. Yung mga damon ligaw 'pag pinutol mo yan sa dahon, makikita mo okey na, eh, 'no, naputol na, eh, sa panlabas. Pero dun sa ugat nun nandun pa yun, yung tutubo at tutubo pa rin. So mga kapatid, evil must be uprooted. Kahit dito po sa kaharian ni Jehoram, yung evil hindi niya pinutol, eh. Surface level lang 'no, pang-ibabaw lang at, nakita lang ng mga tao na hindi niya sinunod yung kasamaan ng kanyang tatay. Pero yung pinakaugat ng kasamaan si Jeroboam, niyayakap-yakap pa rin ni Jehoram. Pangatlo po, God's help does not equal God's approval. Now mapapansin niyo po dito sa kay Jehoram, yung Moab po kasi nagrebelde laban sa kanya. Basahin po natin yung verse 4. Now Mesha, king of Moab, was a sheep breeder, and he had to deliver to the king of Israel 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. So, yung king of Moab po kasi nasa ilalim ng authority. Kumbaga, sakop ni Jehoram yun, ng Israel. Explain ko yan kung anong klaseng relationship yan, no, sa dive deeper natin. Tinatawag po yung suzerain vassal relationship. So, merong isang hari na mas mahina, tapos hari na mas malakas. Si Jehoram yun. Tsaka itong king of Moab na si Mesha. So, yung mas mahina na under ni Jehoram, sinisingil niya ng tax, no? Nagbabayad yan ng kung ano-ano. Ito ang binabayad ng king of Moab ay 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. Pero nung namatay yung tatay ni Jehoram, si Ahab, the king of Moab rebelled against the king of Israel. Nagrebelde yung Moab laban sa hari ng Israel kay Jehoram. Pero something surprising dito sa istorya na ito, etong si Jehoram, tinulungan pa ng Diyos na manalo laban sa hari ng Moab. Natalo pa rin nila yung mga Moabites. Now, pwedeng sabihin ng ilan o maging si Jehoram mismo na, "Uy, tinulungan ako ng Diyos." Ibig sabihin, inaaprobahan ako ng Diyos, no? Hindi po ibig sabihin na tinulungan tayo ng Diyos, inaaprobahan na ng Diyos yung ating masamang gawain, no? May mga pagkakataon katulad nito na si Jehoram tinulungan ng Diyos, but not really to condone or not really to tolerate the sin of Jehoram. Kasi later on pinarusahan pa rin si Jehoram, eh. Pero maraming reasons ang Diyos. Marahil may kinalaman kay Jehoshaphat kasi katulong niya si Jehoshaphat during this time at si Jehoshaphat ay mabuting hari. Or maybe ang purpose talaga ng Diyos ay parusahan yung mga Moabites at ginamit niya yung isang masamang hari kagaya ni Jehoram. Kaya nga mga kapatid, pagdating po sa application natin, number 1, go beyond surface level change. Yung pagbabago po, hindi lang dapat yan pang ibabaw lang. Hindi dapat yan panglabas lang. Si Jehoram po, yung pagbabago niya, nakitang-kita ng mga tao, may change, may pagbabago. Hindi niya tinularan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pero sa kaibuturan ng puso niya, nandun pa rin yung pinagpapatuloy niya pa rin yung kasalanan ni Jeroboam, yung pinakaunang hari ng Israel. Again, siya po yung standard, kaya paulit-ulit pong binabanggit to sa Bible, si Jeroboam, kasi siya yung pinakaunang hari ng Israel at yung kasalanan niya
na nagtayo siya ng 2 gintong baka, no? Isa sa Dan, isa sa Bethel, para yung mga Israelita sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinutuloy-tuloy yan ng lahat ng hari ng Israel. At ito po si Jehoram, pinagpatuloy niya pa yon. So yung pagbabago niya, hindi talaga kompleto. Partial lang. At yung partial obedience, dangerous po yan. Delikado po yan. Kasi minsan akala natin, sumusunod na tayo sa Panginoon, kalahating pagsunod lang pala yung ginagawa natin. Later on, mauuwi pa rin yan sa disiplina ng Diyos o sa case ni Jehoram, pagpaparusa ng Diyos. Now, pangalawa po, break the cycle of sins in your generation. Yung kasalanan po kasi may cycle yan eh. No? Kung ano yung namana natin sa magulang natin, minsan ipapamana pa rin natin sa ating mga anak. Tingnan po natin ito. Si Omri, pinakamasamang hari na to sa kapanahunan niya. Pero tinalo pa ni Ahab. No? Si Ahab na yung pinakamasama sa lahat. Pero yung kasamaan nila, minana pa rin ni Ahaziah tsaka ni Joram. Yung cycle of sin, cycle of idolatry, yung cycle ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi na ubos-ubos yan sa bayan ng Israel, ng Northern Kingdom. Kaya kahit na may pagbabago ng kaunti kay Jehoram, hindi niya talaga na-break yung cycle. Kaya sa atin mga kapatid, kung mayroong mga kasalanan yung mga ninuno natin, no, na nakita pa natin sa ating mga magulang, now is the time to, cut that cycle. Sa tulong at biyaya ng Diyos, maputol na yung cycle na yun. So, pwedeng yan, alam niyo po yung sa Pilipinas, meron tayong mga sinasabi na lahi ng mga kuripot, lahi ng mga sinungaling, lahi ng mga babaero, lahi ng mga adik, di ba? Minsan kasi namamana-mana yung ganung kultura eh. No? Kaya dapat napuputol yan, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi ko alam kung saan kilala yung pamilya natin, no? Na naman nakikinig sa atin. Pero kung ano man yan at kung may katotohanan man doon, dapat yun maputol na yung cycle na yun sa ating henerasyon. And number 3 po, repent quickly during the time of God's favor. Habang nandito pa tayo sa panahon ng pabor ng Diyos, yung nagpapasensya pa yung Diyos sa atin, kailangan natin magsisi ng mas mabilis, no? Repent quickly. Alam niyo po yung Diyos natin, makikita niyo laging slow to anger eh. Yun yung revelation niya sa Bible eh. Ako yung Diyos na matagal magalit. Matagal magpataw ng judgment o ng paghatol. At yung pasensya ng Diyos mahabang mahaba. Pero tandaan natin may katapusan ang lahat. Ang pasensya ng Diyos, pag nagpapasensya ang Diyos, hindi yan forever. Dahil kung forever ang pasensya ng Diyos, ibig sabihin walang hustisya ang Diyos. Ang Diyos merong justice, merong pagpaparusa. At kung saan man inilagay ng Diyos o pinagdesisyonan ng Diyos, kung hanggang saan man yung hustisya niya, wag nating samantalahin. Sa halip, we have to repent quickly hanggat nandyan pa yung pabor ng Diyos. Yung kay Jehoram, na-prolong lang eh. No? Pero yung judgment ng Diyos talagang ipinataw pa rin kay Jehoram. At ang ginamit ng Diyos si Jehu. Yan, pag-uusapan natin yan si Jehu. Sino ba yan si Jehu? Siya yun naman yung umubo sa lahi ni Ahab. Ganun. Hindi talaga dito sa Northern Kingdom, no? Lahat ng dynasty dito ubusan. At walang tinitira, no? Simula dyan kay Jeroboam, Nadab, Baasha, Ela, Zimri, Tibni, Omri, Ahab, hanggang sa pagdating kay Jehu, si Jehu yung umubo sa dynasty ni Ahab. So pag-usapan po natin yan sa susunod, no? So repent quickly during the time of God's favor. Huwag na nating antayin pa yung hustisya ng Diyos na ipataw sa atin. Now, para po sa ating discussion, why is little obedience dangerous? Para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan natin, what is a suzerain-vassal relationship? Pag naunawaan po natin ito, maunawaan natin yung napakadaming storya sa Bible, no? And connected to this is the question, why is Jesus called the King of Kings and Lord of Lords? Tayo po yung manalangin. Lord, search my heart and expose every area where I offer you partial obedience.
Remove the desire to keep hidden sins while appearing righteous before others. Give me the courage to break every ungodly pattern in my life and family. Help me not to confuse your blessings with your approval, but to pursue a heart that is fully surrendered to you. Teach me to obey you completely, not selectively. Let my life reflect true repentance, deep, lasting, and genuine. Strengthen me to walk in holiness that I may honor you, not only in what I remove, but in what I wholeheartedly embrace. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.